May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Bunyog Party List. Yan, Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan, ano, mga kabunyog. Live tayo. Maikling reaksyon po lamang ito tungkol dito sa amoy lupang si Sintianak Villar. Amoy lupa na sugapa pa itong senadora na ito. Ano? Alam nyo, viral po yung video niya eh. Tungkol po dun sa kinatitirikan ng mga kabahayan dyan sa Las Piñas. Dyan sa may barangay Almansa 2. Sitio Pugadlawin, kung saan 900 po na mga pamilya ang nakatira. Eh sabi 4,800 po na mga katao ang nakatira dun sa lupa. Itong amoy lupang si Cynthia Villar, eh dun sa kanyang viral video, eh ang kapal po ng muka na sinasabi, parang pag-aari nila yung lupa na yon. Sila daw magkakapatid ang tagapagmana ng lupa na yon. At sinasabi niya na ibibigay niya na yung mga lupa na yan doon sa mga tao doon na nakatira kung sila ay susuportahan sa eleksyon. O nakita nyo na, amoy lupang sugapa itong si Sintianak Villar, ano? Alam nyo bakit ganito na po ang nangyayari sa politika sa Pilipinas? Kumbaga po, paggarapal ng paggarapal ang mga politiko, ang mga trapo. Lalo po ang mga political dynasties. Mga political dynasties, mga pamilya po na nag-aahari sa bawat bayan, syudad, probinsya. At pakapal ang kanilang mga pagmumuka. Isa sa best example po natin, itong si amoy lupang Cynthia Villar, no? Sabi niya, eh patay na yung dalawang kapatid ko. So sila na lang daw, 4 na magkakapatid ang magmamana ng lupa na yon. So ibibigay niya daw yon, pero dapat daw mahalin siya. Iparamdam daw ng mga tao doon sa Las Piñas yung pagmamahal sa kanilang pamilya. Kaya dapat suportahan sila sa eleksyon. Kaya nga alam nyo, napakaliwanag po na vote buying yan eh. May batas naman tayo laban sa vote buying. Bakit hindi yan action na ng COMELEC, di ba? Ang COMELEC na to kasi inutil din ito eh. Maliwanag po yung salita ni Villar. So anyway, sa Las Piñas kasi talagang yan po yan nun eh. Dynasty na po yan ng mga Aguilar. Kasi si Cynthia Villar, apelido ng asawa niya yung Villar eh. Si Manny Villar na naging congressman tapos naging senador. Na naging Speaker of the House. Bukod sa sila'y negosyante, dati nagnenegosyo lang yung mga Villar eh. Pero naisip na nila, bukod sa kanilang negosyo, ay pumasok na rin sa politika. So, naging negosyanteng politiko na ito. Kumbaga, sinagad na po ang kasakiman. Nagnenegosyo at para protektahan ang kanilang negosyo, pumasok sila sa politika. Di ba ngayon, itong mga Aguilar kasi, itong side talaga ni Sintianak, Aguilar ito, Cynthia Aguilar Villar. Yung kapatid niya na si Nene Aguilar, ano po yan, dekadang naging mayor po yan ng Las Piñas. Talagang si Nene Aguilar po. Naging dekadang mayor po yan ng Las Piñas. At dyan nga, sila din ang congressman dyan no? Si Cynthia Villar. Ngayon, kapatid po yan ni Cynthia Villar, yang si Nene Aguilar, no? Ngayon, nung namatay itong Nene Aguilar na ito, eh syempre, ang pumalit yung asawa, yung Imelda Aguilar. O tapos,
Sumunod na Imelda Aguilar ang naging mayor, ang vice naman ng Imelda Aguilar, itong April Aguilar naman. Bali, yung Imelda Aguilar, ano yan hipag ni Sintianak. So, tapos itong April Aguilar, ito naman ay pamangkin niya. So, nagpalit lang po ng pwesto, dynasty pa rin, kapal-kapal mukha pa rin, wala kang itulak kabigin eh. Lahat masarap ng itulak sa impyerno, di ba? Kumbaga, nag-aaway ang pamilya na yan, pero pare-parehas na sugapa. Wala tayong kinakampihan. Kasi, ang ginawa naman nung Imelda Aguilar, siya naman ngayon ang magba-vice mayor, yung April Aguilar naman ngayon, ang mayor. Ang problema, itong anak at hipag ni Sintianak, hindi na lumilinya sa kanilang partido na Nationalista Party. Nationalista Party. Lumipat na po ng partido. Kumbaga, yung sarili niyang pamangkin at hipag, sinusuwag na siya. Dahil patay na nga naman yung kapatid niya. So, ang lumaban naman dyan sa pagka-mayor, itong Carlo Aguilar naman, na pamangkin din niya. Na anak din ng kapatid niya. So, maglalaban ngayon dyan sa Las Piñas, yung magpinsan. Lumalabas magpinsan. Tama ba? Aguilar din. Oh. Di ba nakakasuka? Kaya nga sabi ko nga wala tayong itulak kabigin. Masarap silang itulak lahat sa impyerno. Di ba? Itulak sa impyerno. Mga sugapa Kaya lang itong si Cynthia Villar, talagang nuknukan to ng ganid, tsaka ito kahit amoy lupa na ito, ayaw pantantanan ng politika. Hindi mo naman masabing hindi pa sila kontento sa buhay kasi hindi mo masabing ganun kasi isipin nyo naman po, yung mga Villar na po ang pinakamayamang pamilya sa buong Pilipinas. Si Manny Villar na po ang richest man sa Pilipinas. Tinalo pa ni Manny Villar si yung mga anak ni Henry C. ng SM, yung sila Robinson, itong sila Lucio Tan, si Manny Villar po. At bukod dyan, napakayaman na niya, napakaraming subdivision, napakaraming mall, napakaraming kondo. Pati media, pati all TV, sana all na nga, di ba? Kumbaga, hindi pa ba nabubusog itong pamilya na ito? Negosyo, kapangyarihan sa politika, pati kapal ng muka inano na rin Number 1 na rin. Di ba? Ngayon, yung local politics dyan sa Las Piñas, bakit kaya hindi patantanan niya ng mga Aguilar at Villar, di ba? Talagang hindi nila tatantanan Ngayon, itong si Sintianak Villar, amoy lupa na, ayaw pa rin maglubay. Graduate na siya ng Senado, tatakbo naman siya congressman ngayon dyan sa Las Piñas. Ang kalaban niya dyan, yung isang konsihal ng bayan dyan, yung Mark Santos. Yan po, ganyang kaganid itong si amoy lupa na Cynthia. At, syempre, may natirang senador siya doon sa Senado, yung kanyang anak, si Mark Villar, na ngayon ay senador nga. Yan naman pong Mark Villar na yan, isa rin niyang tambalos-los din yan. Yan aso-aso naman ni Duterte yan sa Department of Public Works and Highways. Naging DPWH Secretary naman yung Mark Villar na yan. Siyempre, nagpapakaaso naman ang mga Villar kay Duterte noong mga panahon na yan. So, naging senador si Mark Villar, senador itong si Sintianak. Tapos, congressman itong si Camille Villar. Ngayon, graduate na si Sintianak, tumatakbo na siyang congressman. Yung congressman naman na si Camille, ang tatakbo namang senador. Para yung Villar sa Senado, dalawa sila, magkapatid. Si Mark, tsaka si Camille Villar. Yan po. At pagkatapos, si Sintianak Villar, bababa bilang congressman. At yung pamangkin naman niya, ang mayawak naman dyan sa Las Piñas. Tatakbong mayor, pati isang pamangkin niya. At yung hipag naman niya, vice mayor, na dating mayor. Aguilar side naman yun. So, di ba parang, ang mga Villar ay isa sa pinaka magandang example ng kabulukan po ng politika. Nang sinasabing political dynasty na talagang, again, sasabihin ko, wala kang itulak kabigin. Kasi kung ako tatanungin, gusto ko silang itulak lahat sa impyerno.
Ay, pagtutulak mo na sa impyerno kung pwede lang, no? Eh, ayaw na nilang, kumbaga ganyan ang mga political dynasty, no? Luzon, Visayas, Mindanao, hindi lang sa Las Piñas. Kung pwede lang, pati aso nila at pusa nila sa bahay, papatakbuhin nila sa politika. Mag-asawang mayor, mag-asawang gobernador, congressman yung kapatid, yung anak, pati board member, city councilor, di ba? Nasa iisang pamilya na yung kapangyarihan, magkakapatid na congressman, mag-ama, mag-ina. Di ba? Sa bawat probinsya ng Pilipinas, ganyan po ang sitwasyon. At siyempre, kahit naman sa konstitusyon, pinagbabawal ang political dynasty. Kaya lang, kailangan ng tinatawag na enabling law. Ano po yung enabling law? May provision sa konstitusyon na pinagbabawal ang political dynasty o ibig sabihin naman yung political dynasty, yung nasa iisang pamilya ang may hawak ng ang kapangyarihan pampolitika. Meaning, nasa iisang pamilya yung poder, yung kapangyarihan sa politika. Sila rin mga politiko. Bawal sana yon. Sa konstitusyon, bawal talaga. Ang problema, kailangan ng isang enabling law o isang espesipikong batas na magpapatupad ng probisyon ng ating konstitusyon. Kasi general provision yun masama ang political dynasty, sabi ng konstitusyon. Paano yan ipapatupad na ipagbawal yan? Dapat gumawa ng isang partikular na batas laban sa political dynasty. Kaya lang wala pa pong nagagawang batas tungkol dyan. Bakit po? Dahil baka 80%, 90% ng mga politiko sa Pilipinas ay galing sa political dynasty. Sila mismo ang tatamaan ng batas na yan. Kasi kung pagbabawal na yung mag-asawa, mag-ama, magkakapatid, sila mismo tatamaan. Kaya sa matagal na panahon talaga, walang anti-political dynasty law na napapatupad. Kasi lahat naman yan guilty sila dyan. Diba sa totoo lamang, mga kababayan ko, mapa national, mapa local, hanggang barangay nga Minsan hanggang barangay election na Kahit mga maliliit na pamilya sa barangay, may dynasty na din. Yan po sa totoo lang katotohanan na kabulukan po ng politika sa Pilipinas. Kaya anong ina-expect natin na check and balance? Ibig sabihin, kung yan ay magkakapamilya na nasa politika, yung nanay, mayor, yung asawa, vice mayor, yung mga anak, konsyel ng bayan, o kaya governor, vice governor, congressman, sila. Wala nang check and balance, wala nang pupuna. Mali ito. Wala. Sabuatan na po. So, nangyayari, ang politika ay nagiging sindikatong negosyo. Ibig sabihin ng negosyo, pinagkakaperahan, ginagamit ang kapangyarihan para sa kanilang interes, pwedeng magnenegosyo sila. Bukod dyan, mangungurakot, magnanakaw, at para lalong makapagnakaw at makapag-abuso sa kapangyarihan, kailangan ng mas maraming miyembro ng pamilya na nakapasok sa politika. Para mas marami ang politiko, mas malakas ang kanilang poder. Di ba? So, wala na yung check and balance. Halimbawa, sa isang probinsya, yung governor, yung tatay, yung vice governor, yung anak. Yung nanay naman ay congressman, yung isa namang anak ay mayor. Ganun na ang trending ngayon Ikinakalat yung lahi sa iba-ibang bayan para dati nasa isang bayan lang sila ang governor. Ikakalat sa iba yung bayan yung mga anak. Para ito, mayor dito, lahat magkakaroon ng kanya-kanyang kaharian. Parang ginagawang pizza pie na kumbaga parang karne na nilalapa ng mga gutom na mga matatakaw na asong ulol ang bayang Pilipinas. Mga asong ulol na mga political dynasty na pinag-aagawan ang kapirasong karne ng Pilipinas. Pinag-aagawan, hinahati-hati ang Pilipinas. At sa bawat probinsya at mga bayan, syudad, yan ang mga maliliit na kaharian ng mga politiko na mga masisiba. Ba't ko po nasabing masiba? Kung hindi yan masiba, bakit ba yan magpo-political dynasty? Kung iyan ay may kahihiyan. Ibig sabihin,
The fact that sila ay political dynasty, ibig sabihin sila ay walang kahiyan, sila ay masiba. Dahil kung yan ay may kahiyan sa taong bayan, hindi nila yan gagawin. Sasabihin nila, nakakahiya naman sa taong bayan. Ako na nga ang governor, ikaw pa ang vice. Di ba nakakahiya yan? O kaya naman, yung palitan ng posisyon, isipin nyo. Halimbawa, yung Imelda Aguilar, dating mayor. Yung anak niyang April Aguilar ang vice mayor ngayon. Ngayon, magpapalit. Yung April Aguilar naman sa Las Piñas, magme-mayor. Yung Imelda Aguilar naman, ang magbabice. O, ibig sabihin, napakakapal lang mukha niyan. O, equally kapal lang mukha din yung kanilang kalaban sa politika na kapamilya din nila, si Cynthia Villar. Ginawa lang natin example. Pero wala tayong itulak abigin sa kanila eh. Masarap na lahat itulak papuntang impyerno. Di ba? So, makikita natin dito talaga, kahit sa Senado, makikita nyo yung nakakalungkot, yung huling resulta ng Senate survey, di ba? 3 tulpo, lalabas, 2 tulpo yung nakapasok, di, kung si Rapi tulpo, di, kung manalo, di 3 na silang tulpo. 2 Estrada, 2 Cayetano, si Alan Caldero Cayetano, tsaka si Pia Cayetano, Jingo Estrada, tsaka si JB Ercito, di ba? Oh, tapos Mark Villar, Cynthia Villar, napapalitan ni Camille Villar. Di ba? Ano na eh? Kahit sa Senado, kahit sa presidente, vice-presidente, di ba? Wala na po. Control na tayo ng mga political dynasties. At yan ay masakit na katotohanan. Kaya sila nakakapagnakaw, nakakapang-abuso kasi nagsasabwat-sabwatan ang mga politiko. At yan nga, si Cynthia Villar, talagang isa yan sa magandang halimbawa. Ha? Magandang halimbawa ng pagiging ganid. Hindi magandang halimbawa na good role model. Hindi po siya good role model. Siya po yung halimbawa ng kasakiman. Ha? Halimbawa po ito ng pagiging ganid, si Cynthia Villar. Kung saan isipin nyo, garapa lang sinasabi sa tao, bago namin ibigay ang lupa, dapat suportahan nyo. Isipin mo yan. Ilang ektaryang lupa na ba ang meron ang mga Villar? Ilang subdivision na? Pag namatay naman ang isang tao, pag namatay ka naman kakapirasong lupa naman ililibing ka. O, di ba? Kakapirasong lupa na ililibing ka at hindi mo naman madadala sa sa kabilang buhay ang iyong kayamanan. Ha? Hindi mo madadala hanggang kamatayan ang iyong kayamanan. Iiwan mo naman yan At yung iyong katawang lupa ay uuurin sa ilalim ng lupa. Kaya nga, ano bang dahilan ng kasakiman nito nila Cynthia Villar, no? Kaya, ang nakakalungkot lang dyan sa Las Piñas, walang choice ang tao kasi kakampihan mo to, parehas din naman sa kabila. Same lang yan ang mga sitwasyon sa ibang probinsya. Mga kabunyog, parehas lang din. Ganun din, parang wala nang pagpilian ng tao kasi ito, isang pamilyang magnanakaw. Ang lalaban naman dito sa isang pamilyang politiko na magnanakaw ay isang pamilyang dynasty na magnanakaw. Kaya, sabi ng mga tao, sino kaya pipiliin ko dito? Parehas naman, di ba? Yun ang nakakalungkot talaga. Nakakalungkot po yan. Di ba? Sabi Cynthia, sabi ni Teka Mabilis. Nesty Boy Padilla, hoy. Ano bang sinasabi ni Nesty Boy Padilla? Brenda R. Ortiz. Nanonood. Salamat, Brenda R. Ortiz, ha? Sagacious Yumi, nanonood. Dapat buang lahi. Roy Villaluz, Baluntong, salamat. Yes, Kulet Soliman, laban lang mga kabunyog. Ako kasi, nagsasabi naman tayo ng totoo. Halimbawa, kung gusto nyo talaga, dapat isa lang dapat na politiko sa isang pamilya. Di ba? Kung mayroon na silang mayor, okay na yon. Iba naman vice mayor. Kung governor na, iba naman ang vice. Iba naman ang congressman. Bakit naman ang mga tao, ibaboto mo, congressman, governor, isang pamilya, di ba?
Yun po yun, mga kabunyog. Di ba? Kabunyog Edwin. O, di ba, Kabunyog Edwin? Anong masasabi mo, Kabunyog Edwin, sa ganyang sistema? Hindi sila kontento. O, hindi sila kontento eh. O, Alberto Bito, tumpak na tumpak ka. Ang problema talaga sa atin, kahit ano nakikita ng mga tao na naghihirap ang bayan dahil itong mga politiko, masabi natin recycle. Kagaya ng mga bilyar, recycle na basura yan eh. Kumbaga, dapat yan, palitan na kasi nasubukan na yan. Eh ang isang basura, papalitan muli ng basura, mabaho pa rin. Kasi basura din yung pinapalit. Kaya nga nakakatawa yung commercial ni Camille Villar eh. Anong sabi ng commercial ni Villar, Kabunyog Edwin? Yung sinasabi niya? Bago naman. Oh, bago naman. Ang kapal naman ng mukha mo. Camille Villar na magsasabi kang bago naman. Eh, ikaw mismo luma ka na eh. Mga amoy lupa na sila eh. Siya bata pa, amoy lupa na eh. Di ba anong bago naman? Eh, kayo nga ilarawan ng mga luma na mga politikong bulok eh. Sila na nga yung mga panis na mga politiko. Hindi lang panis eh. Ano ba yung kanin na isang taon na, mahigit pa sa panis na panis na kaning baboy ang mga politiko na to na kagaya ng Villar. Anong bago naman? Wala kang bago eh. Yun yung problema sa Pilipinas. Pare-pareho yung senador, walang pagbabago. Ang hirap makapasok ng mga baguhang politiko na matitino, magagaling, matatapat, pero hindi mga kilala. Hindi sikat ito, wala pang pera. O limbawa ko, yung kandidato ng Bunyog na senador, si David Angelo, matinong tao yan. Iyan ay kandidatong senador ng Bunyog, si David Angelo. Makakalikasan ang kanyang plataforma de gobyerno. Kalikasan, pangangalaga sa kalikasan, tamang paggamit ng kalikasan para sa mga industriya natin. Kaya lang, siya'y hindi sikat, siya'y walang pera. Hindi naman siya iboboto ng mga tao kasi ang hirap. Kasi ang realidad sa Pilipinas, bumoboto ang tao kung sino yung nagpapatawa, yung kengkoy. O kaya magaling magdrama, magaling umacting, kagaya ni Robin Padilla. O, anong nangyari? Di ba mga kababayan? Pagpasok sa Senado, nagsusuklay ng bigote. Di ba? Nagsusuklay ng bigote. O, lamon ng lamon si Robin doon. Pinag-uusapan ba ang problema sa pabahay? Paano magkakaroon ng maraming trabaho ang mga Pilipino? Dapat ganon ang mga plataforma o pinag-uusapan. Paano ba magkakaroon ng industriya ang Pilipinas? Mga pagawaan dito. Kagaya ng isinusulong ng Bunyog na pambansang industrialisasyon. Ibig sabihin, dapat magkaroon ng mga pagawaan sa Pilipinas para ang tao mabigyan ng trabaho. O, ang liwanag nun. Dapat nandito ang mga pagawaan ng cellphone, sasakyan, mga makina, barko, eroplano, dapat nasa Pilipinas. National industrialization. Yan yung isa sa mga plataforma de gobyerno ng Bunyog. Pero, ilan lang ba ang politiko na mga ganyan ang plataforma na may sense? Na talagang makikinabang ang mga tao. Eh wala, ang mga plataforma de gobyerno, si Willie Rebillame, tumatakbo senador, nung tinanong, anong plataforma de gobyerno mo? Ano sabi? Hindi ko pa iniisip yan eh. Sa kayo nakakita ng ganong senador na sinasabing, hindi ko pa iniisip yan. Sabi niya ganon. Huwag niyo muna akong tanungin tungkol dyan. Pwede ba yung ganon? Ibig sabihin, wala naman talaga. Di ba mga kabunyog, meron naman matatalino sana, ginamit naman ang talino sa katarantaduhan, ginamit naman ang talino sa pagnanakaw, ginamit ang talino para makapag-abuso. Bawa, si Gloria Arroyo, matalino sana yan, ekonomista. Pero nagpayaman lang sa posisyon, nagkurakot lang. Nangdugas pa ng eleksyon, di ba? Ganyan po. Yung mga Villar, matatalino naman yan eh, negosyante yan. Pero, ginamit saan ng talino? Sa kanilang sariling interest. Para makapagtayo ng maraming subdivision.
ng mga maraming mall, all home. All na lahat, 'di ba? All home, all TV, pati yung signal ng ABS-CBN sa kanila napunta yung all TV na 'yan, 'di ba? Kaya nga si Manny Villar naging pinakamayamang tao sa Pilipinas. And yet, sila pa nasa politika. Kaya nga mga kabunyog, mga kababayan ko, kung gusto natin tumino ang Pilipinas, baguhin natin ang politika, di ba? Kaya lang, makita nyo nga, yung mga kagaya nila Villar, yan ang masikat. O si Budots Revilla, dynasty rin yan. Si Lani Mercado, congressman. Yung isang anak niya, naging vice governor. Yung kapatid niya, mayor. Tapos may party list pa sila. Kahit party list, inira-tira na. Wala talagang pagbabago mga kabunyog, di ba? At ito'y katotohanan kahit sa mga mayor, sa governor, kahit sa barangay. Kaya nga dahil magnanakaw yung mga yan, maraming ninakaw yan, kaya nilang bumili ng boto. Paano naman sila bibili ng boto? Kanya-kanyang diskarte. Yung iba dinadaan sa ayu-ayuda. Ginagawang pulubi ang tao sa ayuda para nagkakaroon ng utang na loob ang mga tao sa mga politiko. O, di ba? Kaya, cycle ng kabulukan eh. O, magandang halimbawa talaga dyan ng kabulukan, ang mga Villar, ang mga Aguilar, di ba? Kaya yun nga ginawa ni Cynthia Villar na ibibigay daw niya ang lupa sa mga dun sa barangay Almansa 2, sa may Pugadlawin, Sitio Pugadlawin sa Las Piñas. Pinapangako yung mga tao, pero dapat iboboto sila sa politika. Maliwanag na vote buying yun. Di ba mga kabunyog? Sa totoo tayo. Sa totoo lang po tayo mga kabunyog, mga kababayan. Hindi, yan po kaya dapat i-share natin itong ating vlog, ang bunyog. Kasi nagsasabi tayo ng totoo. Kaya nga ang politika sa Pilipinas naging pera-pera. Kaya kahit anong katarantaduhan ng politiko, nananalo sila. Kasi sila yung mapepera. Ang mga tao, nakalubog kasi ang maraming kababayan natin sa kahirapan. Ginagamit ng mga politiko ang kahirapan ng marami nating kababayan. O natumbok mo ang katotohanan ng nangyayari, sabi ni Kabunyog Elaine Chua. Salamat ha, Kabunyog Elaine Chua. Mila Bianino, sakit tiyan ko, tawa sa iyo, Sir Kuleg. Salamat, di ba? O, kaya nga, alam nyo, ako sabi ko nga, si Cynthia na kaya, baka hanggang ataol nito, nangangandidato pa rin to di ba? Hanggang nasa ataol ka na ba, nangangandidato ka pa? Baka hanggang huling hininga nito, ang gusto nito, kahit siguro lupa sa buwan, kung pwede lang tituluhan yung lupa sa Mars, baka sila Villar, titutuluhan na nila, di ba? Kanya lang, sipin nyo, yaman-yaman na yan. Tapos gaganyan din pa niya mga tao doon. Siguro yung mga tao na yun, hindi kanila ang lupa. Ang sinasabi, yung lupa doon na yun, pag-aari daw nung isang Camilo Sabio na dating nagtrabaho dyan sa House of Representatives. Sinasabi nga yung kalaban ni Villar na hindi naman pala sa mga Villar yung lupa. Isa pang angulo. Isipin mo, nagbo-vote buying ka, nanloloko ka pa ng tao, hindi pala sa yung lupa. Pero sinasabi ni Villar, kanila. Pero ano man yan, kanila man yan o hindi, maliwanag naman sa sikat pa ng araw na talagang itong mga Villar na to, mga amoy lupa na ito, pero sugapa pa din. Walang kabusugan. Sila na ang pinakamayaman, bilyon-bilyon ang pera nila. Nasa kapangyarihan na. Wala talagang kabusugan sila. At hindi lang po yan mga Villar. Sa bawat probinsya, Luzon, Visayas, Mindanao, tignan nyo po mga probinsya. Nakakaawang mga tao. Then, ang umuunlad lang yung politiko, hindi ang mamamayan. Ganyan ang totoo dyan. Kaya minsan, yung mga survey, nakakalungkot na yan Sabi ko, minsan naisip ko, kailan kaya mamumulat ang maraming kababayan natin? Di ba? Kahit si Kibuloy, tumatakbong senador, ano ba yan? May-ari ka na pala ng universe, bakit tatakbo ka pag senador, di ba? Napatawa si Edwin, di ba? Isipin nyo naman mga kababayan, di ba? Parang, bastusan na to di ba? Bastusan na Si Bong Revilla lang, nasangkot sa Napoles scam. Si Jinggoy, isang budots lang ni Revilla, nanalo. Ngayon, top 2 pa yata sa survey, di ba? Nakakaano na po.
Ang daming matitino, sila Luke Espiritu, sila Franz Castro, maraming pwedeng pagpili ang senador na matitino. Wala nga lang pera, hindi nga lang sikat. Pero, ganun talaga, talagang mahirap. Tuloy-tuloy lang ating pagmumulat sa ating mga kababayan. Darating din lang panahon ng pagbabago, pero unti-unti yan. Kailangan matyaga tayo sa pagmumulat sa ating mga kababayan dahil nagsasabi naman tayo ng totoo. Mula barangay, mayor, congressman, governor, political dynasty yan. Masakit na katotohanan na bakit sila nagda-dynasty? Kasi ginawa na pong negosyo ang politika. Maraming pera sa politika. Masarap maging politiko kasi kapangyarihan yan. Ramson Villegas, sama natin labanan ang mga buhaya. Emmanuel Gobrin, sinabi mo pa. Kaya ang bunyog, kita nyo, lumalaban tayong party list, bunyog party list, number 87. Wala naman tayong pera. Party list to ng mga karaniwang mamamayan. Marami dito, miyembro, mga mahihirap. Although meron din tayong abogado, mga engineer, pero mas marami sa bunyog yung mahihirap. Pero, nagtatry tayo na manalo, na magkaroon tayo ng ang mga karaniwang tao na may prinsipyo, magkaroon ng boses sa Kongreso. Although mahirap ang ating laban dahil wala tayong pera. Wala tayong makinarya ng politiko. Kahit kasi party list, pinasok din ng mga politiko Hindi pa sila kontento na sila na senador, sila na congressman, sila na governor, sila na ang mayor. Kahit party list po, pinasok nila, pinag-interesan ng mga politiko, ng mga masisiba. Wala silang patawad, wala silang kabusugan. Kaya halos lahat po ng party list, hawak ng mga politiko. Kaya tayo sa bunyog, talagang sinasabi natin yung totoo sa tao. Kaya mahirap talaga sa Pilipinas na ang mga politiko or mga kandidato, mga samahan na kagaya ng bunyog na walang pera, pero meron tayong pagmamahal sa bayan, meron tayong prinsipyo, pero tayo, ang hirap nating manalo. Kasi talagang ang politika ay nababoy. Nababoy, ginawang pera-pera na Ginawang mukhang pera mga tao, ginawang mukhang ayuda. At hindi naman natin masisi ang ating mga kababayan dahil sa sobrang kahirapan ng napakaraming Pilipino, na sila nahirati sa ayuda. Na yung ayuda na yan, pag inisip natin, ay galing din yan sa pera ng bayan. In fact, ginagamit na paraan yan ng mga politiko, yung ayuda, para lalong alipinin ang tao, maging ang tao umasa na lang sa kanila. Kaya pag may namatay na ospital, para tayong pulubi na lagi nagmamakaawa sa mga politiko, para tayong pulubi. Babalik-balikin ka sa opisina, maraming mga requirements, di ba? Barangay clearance, ang hirap. Pulubi tayo sa mga trapo. Dahil silang nasa kapangyarihan, kaya nga sana yung mga kagaya ng bunyog na totoong party list na may ideolohiya, may prinsipyo, manalo tayo, magkaroon tayong boses sa Kongreso. Pero ang hirap nga Pero laban lang, kahit mahirap, tuloy ang laban. Ganun po yun. Wala sila Villar. Wala pang Pasko kahit nga po mahal na yung araw ng patay, di ba? Makita mo yung mga poster ng mga politiko, sila Camille Villar naghambalang ang mga mukha ang mga tarpulin sa mga poste sa buong Pilipinas, milyon-milyon po ginagastos diyan. Di ba? Marami silang pera marami silang ninakaw, marami silang negosyo. Kailangan talaga magkaisa na ang mga karaniwang Pilipino. Yung pagkakaisa sa pagmamahal sa bayan, ano ba talaga yung mabuti sa bayan? Hindi yung mga political dynasty na yan, di ba? Ang hirap. Pero laban lang tayo mga kabunyog, mga kababayan. Hanggat totoo ang ating pinaglalaban, di ba? Totoo ang ating prinsipyo. Di ba? So, yun po sana ibasura na natin yung mga Villar na yan. Yung mga Cayetano na yan. Mga Duterte, ano pa ba? Basta alam niyo yan sa bawat probinsya at bayan at syudad. Alam niyo ang mga political dynasty, mga naghaharing pamilyang politiko. Ibasura na po natin yan. Sapagkat hindi sila maglilingkod
sa taong bayan, kundi ang kanilang paglilingkuran ay ang sarili nilang interes, ang sarili lang nilang kapakanan, ang kanilang iintindihan. At hindi nila paglilingkuran ang mamamayan dahil sila nga ay political dynasty. So, para sa pamilya lang nila yan. Sa totoo lamang po. Yun po ang katotohanan, no? Maraming salamat mga kabunyog, mga kabayan. Sir Jimmy De Vera, good evening, Sekjen Kulex, Suliman. Happy New Year sa inyo, ha? Sabi ni Joselito Samson, lagi ko itong nababanggit, itong Dutards na to, no? Mas mukha kang amoy lupa, matagal ka lang di naliligo. Alam mo, Joselito Samson, hanggang ngayon, mangmang ka pa din. Nakakalungkot na may mga Pilipinong kagaya ni Joselito Samson na kahit nakikita na ang katotohanan, mas kampi pa siya kila Villar eh. Wala kayong awa talaga sa kapwa nyo Pilipino. Ewan ko ba, no? May mga Pilipino talagang hindi mo alam kung tanga o nagtatanga-tangahon o ungas lang talaga. Di ba? Ay nakakalungkot, no? Mga kabunyog, mga kababayan. Binancio Brizuela. Ano siya? Nanonood, ano? Gloria Constantino. Meaning no contentment in life. They want power, self-righteousness. Di ba? Totoo yan. Wala silang kakontentuhan, di ba? Ben Rodriguez, pati mga tulpo, isama na rin, wag iboto. Tatlo na eh. Ben Tulpo, Erwin Tulpo, tapos Rapid Tulpo, di tatlo na. Grabe po, no? Yun nga, ano? Talagang Christian Ryle. Kaya nga po, kabunyog, buhay po siya, inuod utak sa sobra gahaman, sama ng ugali. Kaya mamamayan, gumising matuto. Villar, 0 vote, di ba? Ang problema, ang kalaban ng mga Aguilar, yung kapwa Aguilar nila. Wala itulak kabigin, di ba? Pero sana matalo sa pagka-congressman yan si Cynthia Villar. Di ba? Si Sagasius, Salamat sa mga comment mo, Sagasius. Si Sagasius Yumi. Mema lang yung Joselito na yan. Posibleng troll yan. Pwede nga troll nga yan. Baka i-block na natin, Ernesto Plata, good evening, kabunyog, Kulex. Correct ka dyan. Masiba talaga. Salamat po, Raul Samson. So, Jesse Brosas Esmer. Dasal Idol. Magbulunan silang lahat, naganid sa kapangyarihan para malipol na silang lahat, lipulin na sila ng Diyos. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa eh. Kaya tayo mga kababayan ko, mamulat tayo. Ako naman, totoo lamang sinasabi ko. Talaga nakakalungkot ng politika sa Pilipinas. Political dynasty, isa sa napakabulok na sistema po yan ng politika. Na pamilya na lang ang naghahari. So hanggang dito na lang ang ating vlog, Kulex Suliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa. Mga kabunyog, binabati ko pala anak ni Mampe Linderberger, si Ma'am Rose. Ma'am Rose na anak ni Mampe Linderberger, happy 50th birthday sa iyo, ha. Yun, Celia Lee, bunyog will get my vote. Salamat po, Ma'am Celia Lee, ha. Maging volunteer coordinator kayo ng bunyog sa inyong barangay. Ikampanya nyo po ang bunyog. Kailangan natin mga coordinator. Bagamat walang bayad, volunteer talaga pagmamahal sa bayan. Kasi ang bunyog, wala po naman tayong pera. At hindi tayo humihingi ng pera sa politiko o sa malalaking negosyante. Dahil tayo nabubuhay sa suporta ng mamamayan, ang bunyog, Yun ang maganda sa bunyog. Wala tayong utang na loob sa kahit sinong politiko. Dahil tayo tumatayo sa ating prinsipyo. Kaya volunteerism, pagmamahal sa bayan ang nagtutulak sa atin para suportahan ang bunyog. So maging coordinator kayo ng bunyog. Ipanalo natin ang bunyog party list number 87. Manuel Toribio, good PM. From Pasay City, Manuel Toribio, maraming salamat. Vote bunyog party list, Lenny D. Paro, salamat, Tayo ang magpapanalo sa bayan. Mahalin natin ang bayan, hindi ang mga political dynasty, hindi ang mga politiko. Sobra na silang gahaman. Tama na, sobra na, palitan na. Diba? Sobra na silang gahaman, So, Kulex Suliman, ang malupit sa katotohanan, kasama si kabunyog Edwin Pere Rodriguez ng Baguio, Edwin, bati ka naman,
Oh, hello ha. Sige. Tuloy ang laban and happy New Year mga kabunyog. Tuloy ang laban. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.